So may bago na namang Note lineup ang Infinix at yan yung Infinix Note 50 lineup. At yung Pro 4G version ay nandito sa atin ngayon. Ito i-review natin. Pero bago natin ito i-unbox, sabihin ko muna yung pricing ng Note, Note 50 Pro at saka yung Note 50 Pro Plus. So yung Note 50 guys na 8 to 56GB ay 8,999 pesos lang. Yung Note 50 Pro 4G naman na i-review natin ngayon na 12 to 56GB ay 11,999 pesos. Samantalang yung pinakamataas na Note 50 Pro Plus 5G na 12 to 56GB din ay 17,999 pesos naman. Pero kahit alin pa sa Note series yung bilhin mo, meron ka matatanggap na exclusive Infinix freebies, tapos meron ka pang 1 year na View Premium subscription. Okay? So, unbox natin to. Okay, so ito guys yung box ng Note 50 Pro 4G. Dual tone siya, tapos merong yellow-green na line doon sa may gitna ng box. Tapos meron lang kayo makikita mga nakalagay na 90 watts plus 30 watts charging, one-tap Infinix AI. Tapos pag open natin ng box, yung document sleeve yung makikita natin. At meron tayo ditong SIM ejector pin, SVIP card, warranty information, installation guide para sa tempered glass na kasama, at yung kanyang hard case. At yung hard case guys ay may tulong para maging magnetic yung kanyang wireless charging. Ito na guys yung ating Note 50 Pro na nakabalot sa colored plastic na merong top specs. Yun nandito nga pala sa atin ay yung titanium gray na kulay. Sobrang premium guys na itsura ng bago nilang lineup, pero at the same time, very simple pa rin. Sa ilalim ng box, makikita naman natin yung 90 watts na charger at panghuli, yung USB-C cable. O nga pala guys, if ever man ayaw nyo nitong titanium gray, meron pa namang enchanted purple, shadow black, at yung racing edition. At according to Infinix, meron tong armor alloy metal frame, kaya mas matibay ngayon yung build ng Note 50 lineup compared dun sa mga previous generation. Tapos kahit napakasimple lang guys na itsura, kita nyo naman halos wala nang design. Plain na plain, medyo kakaiba lang yung shape ng kanyang camera module, pero hindi siya kapitan ng fingerprints, ng smudges. Well, meron pa rin kumakapit, pero hindi masyado. So, for the most part, talagang mapapanatili natin na malinis yung itsura ng phone na to. Tapos may iba bang part ng kanyang camera module, meron kayong makikitang RGB notification light. At ang tawag ng Infinix dyan ay Active Halo Lighting. So, ang purpose niyan ay para makita natin yung notifications, tapos kapag shoot tayo ng video, meron ding kulay doon sa likod, tapos sa calls, pwede rin siyang gamitin para ma-monitor natin yung heart rate natin or ma-check yung ating SpO2. So, ito itsura niya kapag merong ilaw. So, iba-iba yan guys, depende doon sa notification na gusto nyo ibigay sa atin. At malaking tulong yan, lalo na kung gusto lang natin iwanan yung phone na naka-upside down, hindi na natin kailangan tingnan or i-unlock yung display para lang i-check kung meron tayong notification or whatsoever. Dito pa lang makikita na natin kung meron. Tapos sinubukan ko din siya sa charging at yung kulay green na nakikita ninyo sa paligid ng mismong Active Halo ay yung percentage ng battery na na-charge na dito sa phone. At gamit yung health app, pwede na nating magamit yung kanyang Active Halo para ma-check yung ating BPM or heart rate plus yung ating SpO2. So try natin ngayon. O lapag lang natin or lagay lang natin yung ating finger dyan. Tapos steady lang tayo at hintayin na matapos. Mabilis naman siya magbasa. Wag lang sobrang diin guys kasi na-try ko yon at nag-error siya. So yung tamang dampi lang. At makikita ninyo, ayan, meron na tayong result agad-agad. Ayan, so if ever man na siguro nalobat yung ating smartwatch or wala tayong suot, gusto lang natin ma-check yung ating BPM, ayan, pwede natin gamitin yung kanyang Active Halo. Tapos dust and splash resistant na yung phone na to kasi meron tong IP64 na ingress protection. Tapos kapag tinignan nyo guys, yung ibabaw nitong Infinix Note 50 Pro, meron tayong JBL branding dito kasi tuned or sound by JBL to. So dual speakers yung meron tayo dito. Secondary speakers na nakikita natin ngayon dito sa may taas. Tapos dito naman sa may ilalim yung kanyang primary speaker. Tapos balik tayo dito sa taas, meron tayong makikitang IR blaster tsaka yung secondary microphone. Dito sa may left side, malinis na malinis. Tapos dito naman sa may right side, yung ating volume up and down buttons at yung ating power lock button na merong yellow accent. Ang ganda ng touch na yan. Tapos balik tayo dito sa may ilalim. Meron tayong USB-C port, yung main mic, at yung ating SIM tray. Ito guys, yung SIM tray ng ating Infinix Note 50 Pro. Dual SIM siya. Hindi tayo pwede makapaglagay ng micro SD card. So,
Good to know na 256 GB na agad-agad yung pwede nating makuhang configuration kapag bumili tayo. Sana lang sa susunod na lineup nila, meron ng 512 GB na option. So, testing natin ngayon guys yung kanyang in-display fingerprint scanner. Okay naman. Reliable. Kailangan lang natin hintayin lumitaw yung fingerprint animation or icon dito sa yung bandang baba para makapag-start tayo sa pag-unlock. At reliable naman. Okay naman siya. At ang isa pa sa medyo nakakalungkot dito sa Note 50 Pro ay wala tong eSIM support. So, yung dalawang SIM slot lang yung pwede nating gamitin dun sa SIM tray. Pagdating sa display, naka 6.78 inch tayo dito na AMOLED Full HD Plus yung resolution at 144Hz guys yung max refresh rate. Yung kanyang peak brightness ay aabot naman ng 1,300 nits. Pagdating sa color coverage, 100% DCI-P3 kaya maasahan natin na accurate yung kulay na mapoproduce sa atin ng display nitong Infinix Note 50 Pro. Silipin natin guys yung display settings. So, dun muna tayo sa options ng kanyang screen refresh rate. So, meron tayong tatlo dito. Auto switch para yung OS na niya or yung XOS na yung magde-decide kung kailangan ba niya ibaba to 60Hz or itaas to 120Hz yung refresh rate. Tapos, standard naman kung gusto natin makatipid sa battery, 60Hz lang yan. Pero kung gusto natin umabot ng 144Hz yung kanyang refresh rate, iselect lang natin to high. Konting reminder lang yung 144Hz na refresh rate ay hindi palaging active dito sa phone na to. Nagiging active lang siya sa ilang mga scenarios. For example, kapag inopen natin yung settings page, naka 144Hz siya. Pero dito sa homepage, 120 lang. Tapos bababa naman siya agad to 60Hz kung hindi na natin ginagalaw yung display. Mabilis naman. So, makakatipid tayo sa battery. Pero pagdating sa ilang mga applications, kahit pa doon sa mga games na compatible naman sana sa 144Hz, naka 120 lang siya kahit naka-high yung ating screen refresh rate option. So halimbawa guys, tinignan ko sa testufo.com at makikita ninyo na talagang 120Hz lang tayo. Tapos nag-test din ako sa ilang mga games na compatible sa 144Hz na refresh rate. Kagaya na lang nitong Altos Adventure, 120Hz pa rin. Tapos yung Real Racing 3, 120Hz pa rin. So karamihan guys sa mga application na papatakbuhin natin dito sa phone na to ay talagang hanggang 120Hz lang. Pero sana dumating yung time na dumami pa yung mga applications na pwedeng i-maximize yung 144Hz na refresh rate nitong Infinix Note 40 Pro 4G. Okay, so balik tayo dito sa display settings. So maliban sa screen refresh rate, meron pa tayong color style dito pero dalawa lang yung preset natin, bright colored or original. Kung gusto nating mas natural yung itsura, pwede rin nating timplahin ng kanyang color temperature or white balance, depende sa preference natin. Tapos nakakatawa naman guys kasi yung kanyang wideband security level ay level 1, tapos yung max playback resolution natin dito sa Netflix application ay Full HD. Meron din tong always on display syempre at pwede natin yung i-on doon sa personalization kung gugustuhin natin. Pero gusto ko lang kayong i-remind na hanggang 60Hz lang talaga yung pinakamababang refresh rate na pwede niya ibigay sa atin kahit pa sa always on display. So hindi to LTPO na umaabot ng 1Hz or kahit 10Hz man lang para makatipid sa battery. So if ever nagagamit kayo ng always on display dito sa phone na to, magastos pa rin sa battery. Pagdating naman guys sa performance, naka XOS 50 na tayo dito out of the box. Android 50 na yan. Helio G100 Ultimate yung kanyang chipset, 12GB yung kanyang RAM at 256GB na UFS 2.2 yung kanyang storage. At pinapromise guys ng Infinix na makakatanggap to ng dalawang major Android upgrades tapos 3 years na security patches. So, ano naman siya? Future-proof kahit papano. Ito guys yung Antutu score na nakuha natin kapag hindi natin ginamit yung MEMfusion or yung kanyang virtual RAM, 439,538. Kapag ginamit naman natin, tumaas naman siya to 443,040. So, kung gagamitin man natin yung MEMfusion or yung kanyang virtual RAM, hindi tayo mag-aalala na mako-compromise yung performance. Madadagdagan pa nga. Pagdating naman sa battery consumption, makikita nyo dito sa wildlife stress test na nabawasan lang naman tayo ng 3%. Tapos, nadagdagan lang tayo ng 2 degrees. So, ma-maintain naman natin na magandang temperature dito sa phone na to kahit pa mabigat yung application na papatakbuhin natin. Pagdating naman guys sa gaming, dito sa Asphalt, okay naman yung performance. Hindi niya na-generate lahat ng graphics kasi hindi naman ganun ka-powerful yung Helio G100 Ultimate na chipset nitong phone na to. Pero for the most part, smooth naman. Hindi lang ganun ka-ganda yung graphics pero pwedeng-pwede na. Tinest ko rin siya dito sa isa pang game sa Racing Master
At yung graphic settings na kaya lang niya ay hanggang low setting. At makikita ninyo na very playable pa rin naman. Okay, so pag-usapan na natin ngayon yung kanyang camera performance. Yung kanyang main camera ay 50 megapixels na merong OIS. Yung ultra-wide naman ay 8 megapixels. Tapos meron pa tayong 32 megapixels dito na selfie camera. So tingnan natin yung mga sample photos at videos. Okay, so ito yung ating 2K 30fps na video recording dito sa Infinix Note 50 Pro. Okay. So for the most part, mapapansin nyo naman na stable siya. So try nating mag zoom in dito. Try natin. So naka 1x tayo ngayon. Ito yung 2x. Yan. Yan yung 2x. 1x. Yan. Hindi tayo pwedeng mag-switch to ultra wide habang nagte-take na tayo ng video recording kasi ibang camera na yun or ibang lente na hindi niya mai-switch. So 1x lang tsaka 2x yung pwede. Yan. 1x. Try natin ulit maglakad para ma-appreciate nyo yung stabilization niya. Okay, so 2x. Maglalakad pa rin tayo ngayon. Okay, ano masasabi nyo? Itutok natin sa isang subject para ma-appreciate nyo pa yung quality. Okay, sa taon tayo. Okay, meron naman siyang natural bokeh. 2x 1x. Okay, comment kayo sa baba ano masasabi nyo sa quality. Okay, so ito naman yung ating 1080p video recording dito sa Infinix Note 50 Pro kapag inon natin yung stabilization niya. So malaki yung improvement pagdating sa stabilization. Stable na kanina pero mas stable ngayon. So kung kailangan nyo talaga itong gamitin, for example nakasakay kayo sa sasakyan or tatakbo kayo for some reason habang nagbi-video, magandang mode to. Pero again, kailangan nyo tandaan na nag-downscale siya to 1080p. So ito yung 1x, 2x. Okay, 1x 2x. Okay, isa pa, lakad tayo ulit. So naka 1x pa rin tayo. Switch tayo to 2x. Ayan.
Ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so ito yung 2K 30fps na selfie video recording sa 32 megapixel sa selfie camera nitong Infinix Note 50 Pro. So pagdating sa quality, lalo na kung naka-steady lang, hindi tayo naglalakad, ma-appreciate nyo. Ayan, maganda naman. Diba? So pag nag-start na tayo maglakad, doon nyo talaga mapapansin na wala siyang stabilization. Ayan. Ay, lakad tayo Ayan. Kita nyo yung langit, blown out. Ayan. Blown out siya. Pero pag dito, hindi naman. Pero pag against the light tayo, blown out na siya. So hindi siya ganun ka-stable, pero 2K yung resolution. So okay naman yung quality, acceptable na siya. Pero kung gusto nating lagyan to ng stabilization, magda-downscale siya to 1080p. So bago natin i-try, lakad muna tayo ulit. Okay, para makita niyo yung difference. Tapos makikita niyo wide siya, 'di ba? Okay, sige, try natin ngayon ng 1080p. Okay, so ito naman yung 1080p na naka-on yung stabilization. So una niyo mapapansin, nag-crop in tayo or nag-zoom in tayo. Pero mas stable siya, 'di ba? Ayan. Pero yun nga lang, nabawasan yung quality. Okay lang ba sa inyo yung ganong compromise? Nabawasan yung resolution pero naging stable. So gagamitin nyo lang naman siguro yung ganitong mode kung sakaling wala kayong gimbal talaga at kailangan niyo ng stable na vlogging. Pero anong masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, dito tayo sa last part, yung kanyang battery performance. 5,200 mAh yung kanyang capacity, capable sa 90 watts na wired charging at 30 watts na wireless charging. Okay, nakakatuwa dito guys. Meron siyang charging option, pwedeng smart charge kung gusto nating umabot talaga ng 90 watts yung kanyang charging speed kapag wired. Pero kung hindi naman tayo nagmamadali at gusto nating ma-prolong yung battery health ng phone na to, pwedeng low temp charge yung iselect natin. Meron din tayo ditong bypass charging, lalo na dun sa mga magi-games habang naka-charge tong phone na to para maingatan natin yung battery health. Ito naman, yung SOT na nakuha natin kapag naka-on yung MEMfusion. 14 hours and 30 minutes lang. Well, okay na. Acceptable siya. Hindi siya super impressive, pero goods na goods na yan. At kaya nung nakita nyo kanina, gumanda yung performance kapag ginamit natin yung MEMfusion, pero keep in mind na medyo magiging magasto siya sa battery. Ito naman yung SOT, kapag hindi natin ginamit yung MEMfusion, nadagdagan tayo ng almost 1 hour. 15 hours and 23 minutes na yung result natin. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Infinix Note 50 Pro 4G. So ulitin ko lang yung presyo, 11,999 pesos, yung 12,256 gigabytes, tapos meron ka ng mga exclusive freebies at 1-year view premium subscription. So sa tingin nyo ba, sulit yung phone na to para sa presyong yan? Paki-comment dyan sa baba. At if ever na matagal ka nang gumagamit ng Infinix phone, paki-comment naman dyan sa baba yung experience mo. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa salamat sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.